Mga kapuso, napaiyak na lamang ang maraming taga-Talisay, Cebu matapos tangayin ng baha ang kanilang mga bahay. Sabi ng DPWH, kailangan ng matinding pagpaplano para hindi na maulit ang baha sa probinsya, sabay pangakong iimbestigahan ang mga substandard na proyekto kontra baha. Nakatutok doon live si Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV. Fe! Emil, maliban sa mga naitalang namatay, 8 pang katao na inanod umano ng baha ang patuloy pang pinaghahanap. Pagkatapos manalasan ng Bagyong Tino, ito ang tumambad sa Talisay City. Mga nasirang bahay at istruktura malapit sa Mananga Bridge. Karamihan sa mga bahay na nasira, wala ng bubong. Sirang-sira kahit mga konkretong bahay. Natangay naman ng baha ang karamihan sa mga bahay dito sa Isla Verde ng Barangay San Isidro at sa kabilang barangay sa Lawaan Dos. Ito ang mga bahay na nasa gilid ng sapa ng Mananga dahil walang nabitbit na gamit ng lumikas. May mga bumalik sa sira nilang bahay upang maghanap ng pwede pang mapakinabangan. May mga napaiyak na lang nang makita ang kalunos-lunos na kalagayan ng kanilang tahanan. Nanawagan sila ngayon ng tulong na mga damit, pagkain at tubig. Ayon kay Talisay City Mayor Samsam Gulyas, isang araw bago tumama ang bagyo sa Cebu, nagpatupad na sila ng forced evacuation, pero may iba umanong hindi sumunod. There are some areas na murag na wag gyud sila magtuo na musapaw ang sapa og maabot dito. Then they needed help. Pero when they needed help, murag kanang ang mga rescuers na sad ang murag maglisod og adto. So we had to wait after the storm was over. Sa talaan ng Talisay CDR-RMO, aabot na sa 7 katao ang naitalang namatay sa lugar. Isa nito ang hindi pa alam ang pagkakilanlan. Samantalang aabot naman sa 8 pa ang missing. Samantala, tiningnan ni DPWH Secretary Vince Dizon ang sitwasyon sa Mananga Bridge kasama si Talisay City Mayor Samsam Gulyas. Sabi ni Dizon na kailangan ng matinding replanning of flood mitigation di lang sa Talisay City kundi sa buong Cebu Province dahil kulang lang daw ang revetment wall. The solution is really to control the water from upstream. Sad to say, hindi yon ang ginawa in the past. Kahit anong impounding or flood control sa taas, wala. Paulit-ulit lang ito mangyari. So that needs to change now. Namahayag rin si Secretary Dizon na iimbestigahan kung may mga substandard din pa ng mga flood control project. Ayon sa kanya, nasa ICI na ang investigation nito. Emil, mula rito sa Talisay City, binisita rin ni Secretary Dizon ang Mandawi City na isa ring grabing napektuhan ng baha dito sa Cebu. Dadalaw din daw si Pangulong Bongbong Marcos sa mga biktima ng Bagyong Tino sa loob nitong linggo. Samantalang patuloy ang search, rescue and retrieval operation ng mga otoridad sa mga nawawala dahil sa matinding baha dala ni Bagyong Tino. Emil? Salamat at ingat. Fe Marie Dumabok ng GMA Regional TV.